being a child of God, do you believe ikaw ay anak ng Diyos? Ito dapat maintindihan natin. I am a child of God. Amen? And do you know that you have been given a great inheritance? Sabi mo nga, inheritance. Na meron kang mamanahin. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Dapat malaman na meron kang mamanahin mula sa ating Panginoon. Kaya ating topic ngayon, in Christ, full of blessing from the seed of Abraham. Basahin niya natin malakas. In Christ, full of blessing from the seed of Abraham. Hallelujah. Kay Kristo, punong-puno tayo ng pagpapala. Amen. Dahil nagmula tayo sa binhi ni Abraham. No, hindi biological, but spiritual. Amen? Yun po yung nag-connect sa atin. Yun po yung nagkaroon ng access sa atin. Sa mga nakakaunawa at nakakaintindi na ikaw ay anak ng Diyos at meron kang pananampalataya dahil kay Kristo, ikaw ay sagad at puno-puno ng pagpapala ng Diyos. Kaya ikaw ay magiging masaya. Amen? Ikaw ay magagala. Amen? At kapag ikay nagagala, hallelujah, yung buhay mo na yan ay paglilingkod mo sa Diyos. Meron ba akong kausap ngayong umaga? Pumalakpak ngayon mga kausap ko. And from the scripture, how we are counted so as Abraham's seed, and he heirs who can receive, yung mga receive every blessing that God has promised Abraham. Hallelujah. Okay, banal na kasulatan na nagsasabi na nagpapatunay, na nagsasaad at nagpapahay ng katotohanan ito, tayo ay binibilang mula sa binhi ni Abraham upang tayo makatanggap ng bawat pagpapala na mamanahin natin na ipinangako ng Diyos kay Abraham. Say amen. Hallelujah. Kaya sabi mo sa katabi mo, may malaki at magandang mangyayari sa buhay mo. May malaki at magandang mangyayari sa buhay. Remember that Abraham, nung bago sa tawagin ng Diyos, amen? Nagkaroon ng malaking pagbabago sa buhay ni Abraham. Dati pa siyang Abraham, hindi pa siya Abraham. Amen? Pero doon pinangalanan siyang Abraham at yung kanyang asawa ay si Sarah, ay naging Sarah at sila'y pinagpala ng ating Panginoon. Amen? Amen. Be encouraged as you discover numerous promises in God's Word that belongs to you and learn how you can claim them through faith. Yan daw dapat nating maintindihan. Na para tayo ay makapag-claim, sabi mo, claim, ng mga pangako ng ating Panginoon. Hallelujah. Kaya siguro marami malungkot na Kristiyano, no? Medyo mabigat ang buhay ng Kristiyano kasi dapat po maintindihan natin sa pamamagitan ng salita ng ating Panginoon ay punong-puno tayo ng pag-asa. Amen? Punong-puno ka ng pag-asa sa pamamagitan ng iyong pananampalataya. Hello? Mahina ba yung mic ko? Hindi ako makaano ng mic. Mahina, ano? Wala na ilalakas? Alam sa ilalakas? Hello? Hello. Hello. Ano mas malakas? Ito. Bago. Hello? Sa kanan. Sagad na ba ito? Sagad na yung volume natin? Hello, sound check. Kasi meron tayong sa labas, boka. Kaya ginanan natin dito. Anyway, paki-monitor check po, brother. Level ng ating audio. Okay. Kasi pag mahina po, tendency po niyan, makatulog ka lang. Kasi mukhang patulog ka. Sabi sa kapatid mo, hoy, diesel. Ayan. Pero kaya pakitimpla mo yung ano, hello, sound check. Yung audio natin. Saan ba tayo naputol? Pakiano po yung boses natin. Hello, sound check. Promises. Ha? Promises. Saan tayo naputol? Promises of God. Ayun.
and learn how you can claim them through faith. Medyo maubong naman. Maubong ko yan doon. Maubong siya. Umubong. Praise Jesus. Open. Yeah. Open. Yung mga, okay. Ayan po. Thank you. Okay. Alright. Be encouraged as you discover numerous promises in God's Word that belongs to you. Alam niyo po yung mga pangako ng Diyos ay para sa iyo. Sabi sa katabi mo, para sa iyo. Para sa iyo. Para sa atin bilang mga anak ng Diyos. And learn how we can claim them through faith. Amen? Through faith. And find out how you can practically walk in the same faith that Father Abraham had by receiving the gift of righteousness through our Lord Jesus, the finished work of the cross. Amen. Amen. Na ating tayo lumalakad kasama ng mga pangako ng Diyos sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Gaya rin naman ni Abraham. Amen? Tulad ni Abraham na lumakad sa pananampalataya. Amen? Amen. Lumakad siya sa pananampalataya, lumakad siya, nakasama niya ang Panginoon, at natanggap niya ang bawat pagpapala ng Diyos. At siya ibinilang na matuwid ng ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya. At ngayon po sa bagong kasunduan na ginawa ng ating Panginoon doon sa tinapos na gawa doon sa krus ng Kalbaryo, tayo po ay ginawang matuwid ng ating Panginoon. Yung mga sumasampalataya sa Kanya. Say amen. Ginawa kang matuwid, hindi dahil ikaw ay mabuting tao, kundi sa pamamagitan ng katuwiran ng ating Panginoon. Amen? Hello. Tayo naging makasalanan dahil sa kasalanan ni Adan. Tama ba? At dahil naman kay Kristo, tayo naging matuwid dahil kay Kristo. Amen. Kaya po, ang lahat ng sumasampalataya sa ating Panginoon sa Kristo, tataglayin niya ang katuwiran ni Kristo. Kaya mapapansin natin, tayo makasalanan, ang nature natin makasalanan, at ang gawa natin kasalanan. Tama pa? Dahil yun po ay nakaugnay tayo sa kasalanan na ginawa ni Adan. Amen? Nakikita niyo po yun, yung ating naturalesa na bilang isang tao. Kaya nahiwalay sa Diyos at ang nakaugnay ay sa kasalanan ni Adan, kaya ang tao po likas sa kanya ang gumawa ng kasalanan. Tama po? Parang aso o pusa, likas sa kanyang magmiyaw. Amen? Likas sa kanyang tumahol. So, tama ba? Kaya kailangan ng tao ay si Jesus upang ang kalikasan. Pakiayos daw. Hindi medyo yung audio ko. Yung audio. Pakimonitor mo kaya yung audio ko. Paki-check mo po. Sumunin mo sa akin. Diyan lang sa... Ayan. Sa tayo na putol. Sa tayo na putol. Kalikasan. Yung taglay na kalikasan ng kasalanan o pagiging makasalanan, likas sa kanya ang gumawa ng kasalanan. Tama? Amen. Dahil iyon ay epekto ng kasalanan buhat kay Adan. Amen. Pilitin mo magkatagkang naturalesa gagawa at kikilos yung kasalanan. Kaya kailangan natin ng tagapagligtas dito. Kailangan natin ng magliligtas sa atin. Right? Kaya si Jesus ay naparito at ang dala-dala ng ating Panginoon, bagamat siya ay Diyos na nagkatawang tao, ang dala niya po ay ang katuwiran na magiging katuwiran sa harap ng ating Diyos amang nasa langit. Kaya lahat po ng nagtataglay ng may pananampalataya sa ating Panginoon Kristo, taglay niya ang katuwiran ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi ka ba masaya dyan? Saya. Alam niyo po, pag ito po naiintindihan natin, doon ka magiging totoong Kristiyano. Doon ka magiging tunay na mananampalataya. Amen. Amen?
Kasi sabi nga doon sa Bible, yung Malakay chapter 4, para kang katanghaliang tapat na lumulundag sa gala. Na hindi mo mapipigilan yung saya dahil sa kabutihan ng ating Panginoon. Nakuha natin? Kaya pagdating sa ating Panginoong Hesus, kaya nga nagkaroon ng born again experience. Amen? Kapanganakang muli upang may panganak tayo sa katuwiran ni Kristo. Kaya makikita nyo po, yung pagiging likas naman ni Kristo, makikita nyo rin po sa buhay ng isang mananampalataya. Magiging likas na sa Kanya ang paggawa ng matuwid. Nakuha niyo po? Likas na sa Kanya ang magpuri sa Diyos. Likas na sa Kanya ang sumamba sa Diyos. Likas sa Kanya ang paglingkuran ng ating Panginoon. Likas sa Kanya ang magbigay kapurihan sa Diyos. Yung po yung likas, nature na. Because the nature of Christ is His righteousness. Say amen. Kaya nakikita niyo po, yung nakaugnay pa kay Adan, hallelujah, hindi mo sila pwede i-adjust kasi yung pa rin yung likas o nature ng kasalanan. Amen? Kaya sabi ni Apostol Pablo, sino ang magliligtas sa akin dito? Walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Kaya walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay ng Panginoon Diyos upang maligtas ang tao kundi ang pangalan lamang ni Jesus. Amen? Amen. Hello? Kaya haharap ka sa Diyos na walang takot. Haharap ka sa Diyos na hindi ka mahihiya. Kasi kung ang titingnan mo yung kabanalan mo, katuwiran mo, mahihiya ka. Pero kung ang daladala mo ang kabanalan ni Kristo, katuwiran ni Kristo, hallelujah. Kumpiyansa ka, panatag ka. Say amen? Amen. Naintindihan po natin? Amen. Ayun po yun. Kaya dito po, likas na rin po sa mga mananampalataya nating Panginoon na ikaw ay tumanggap ng mga pangako ng Diyos. Amen. Wala akong kausap dito. Parang hindi nyo pa nakukuha ng inyong pananampalataya. Amen? Hello? Glory to Jesus Christ. Sino rito ang nais mong makita, matanggap yung masaganang pagpapala ng Diyos? It's already, nakaprepare na po lahat. Nakahanda na po lahat. Amen? Na mapapansin natin, hallelujah, kapag ang isang Kristiyano ay ang kanyang kaisipan lang ay magsimba lang o kanyang kaisipan lang ay parang iyon lang ang kanya, parang magkukulik sa Diyos, mali po. Religion po ang tawag doon. Kung kailan mo lang gustong magsimba, kung kailan mo gustong sumimba, o kung ayaw mong sumimba, tama ba? Kung gusto kong sumimba, tama? At pagkatapos doon, gawin ko lang. Yung tao po doon ay reliyon. Tama po? Pero yung tao po na nakipag-isa kay Kristo, merong kaugnayan kay Kristo, ay nagkakaroon ng relasyon kay Kristo. Sabi mo nga relasyon. Nagkakaroon ng kaugnayan sa ating Panginoon. Say amen. Okay, number 1, when we receive God's spiritual blessing, they translate practically in our lives. Ano po sinasabi po dyan? Sa sandaling matanggap natin, una tinanggap natin ang ating Panginoong Yesus na siyang kayamanan ng langit. Siyang kayamanan ng langit, pinakamahalaga sa langit ay ang ating Panginoon sa Kristo. Ay nasa atin ang kabuuang pagpapala buhat sa langit. Amen? Sinabi kanina. And they translate practically in our lives. Na halos lahat ng pagpapala ay ipinagkaloob na sa buhay mo. Buhay pa ba kayo dyan? Ephesians 1:3, purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo. Bakit natin ito sabi niya, Ephesians 1:3, purihin ang Diyos Ama ng ating Panginoong Jesucristo, pinagkalooban niya. Pwede ba sabihin, pinagkalooban ako? Basahin mo po, pinagkalooban ako ng lahat. Sabi mo nga, ng lahat ng pagpapalang espiritual na nagmumula sa langit dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. Maliwanag po yung verse. Maliwanag yung Bible. Hello. Lahat ng pagpapalang espiritual. Bago pa likain ang sanlibutan,
Pinili na niya tayo upang maging Kanya sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa kay Kristo. Wow! Parang malungkot ka lagi na parang minsan nare-remind lang sa'yo ang Word of God kapag narinig mo o minsan di ka nagbabasa ng Bible, pero napakahalaga po, magbasa po tayo ng love letter ng Diyos. Basahin po natin yung Kanyang salita. Amen? Punong-puno po ito ng mga pangako ng Diyos sa atin. Sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa kay Kristo at upang tayo maging banal, tingnan niyo po, maging banal, walang kapintasan sa harap niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos. Hallelujah. Haharap ka sa Diyos na walang anumang batik. Dahil kay Kristo. Dahil sa ating Panginoong Jesucristo. Amen? Pinili niya tayo upang maging anak niya sa pamamagitan ni Kristo Jesus ayon sa kanyang layunin at kalooban. Ibig sabihin, may layunin ng Diyos sa buhay mo. Kaya kanya pinili. Kaya kanya tinawag. Kaya pala yung makikita natin yung kalooban ng Diyos, yung pagkilos ng Diyos, no, hindi talaga lahat. Pero ito para sa lahat. Pero kung sa lahat po ay magiging bukas, ang kanilang pakikinig ay bukas sa salita ng Diyos, magkakaroon sila ng pananampalataya. At yung pananampalataya, yun yung nag-aakay sa atin palapit sa Diyos. Yung nag-aakay sa atin para tayo maglingkod sa Diyos. May kausap? Amen. Okay? Ayon sa kanyang layunin kalooban. Okay. Because many believers tend to limit the blessing in this verse above their spirit life. However, we need to see that the spiritual blessing from our Heavenly Father can manifest practically in our life as well. Sabihin, magmamanifest po yan. Makikita yan sa buhay mo. Maririnig yan sa iyong pagsasalita. Makikita yan sa iyong mga galaw at kilos. May kausap? Amen. Amen? Yung kung paano na ang spiritual na pagpapala ng Diyos. Hindi porket may kotse ka, may malaki kang bahay, may millions of cash ka, ay blessed ka. Hello? Spiritual blessing. Bonus lang yung mga bagay na yan. Tama po? Kasi yun po yung totoong magdadala sa atin ng completeness, satisfaction. Amen? Amen. Ay yung blessing galing sa ating Panginoon. Say amen. Kaya ma-enjoy mo lahat kung anong meron ka ngayon. Kung ngayon ay single na motor ka palang meron, pero ang saya-saya na ng puso mo. At nag-e-enjoy kang maglingkod sa Diyos. Kung ngayon meron ka tricycle ka, nag-e-enjoy ka nang maglingkod sa Diyos. Amen? Ay, wala akong kausap dito. Amen. Are you happy? Amen. That is spiritual blessing from our Heavenly Father. Magmamanifest po yan. Patutunayan ng Diyos na okay, kung anong meron ka, kung anong katayuan mo ngayon, alam mo ba lahat ng pagpapala ng Diyos nasa iyo? May kausap? Amen. Yung buhay mo, na nasa loob mo, yung buhay mo. Say amen. Amen. Okay. Because our senses cannot perceive spiritual blessing, it's easy to think they did not exist, but in reality, God tells us in the things that are unseen, that are eternal life. Kasi po, pag yung ating mga sense lang, yung seeing, feeling, hearing, tasting, hallelujah, hindi mo ma-appreciate yung full of blessing from the Lord. Pero in a spiritual aspect, amen? Amen. Doon mo ma-appreciate na lahat pala ng pagpapala, Lord, nasa akin na. Amen. At then yung blessing of the Lord, yun po ang magpo-produce sa iyo ng maraming mabubuting bagay. Amen. Amen. Kaya hindi ka mananatiling ganyan ang kalagayan mo. Hindi ka mananatiling mahina. Hindi ka mananatiling mahirap. Hello. May kausap? Amen. Glory to God. Huwag mong maliitin ang sarili mo. Kung nag-aaral ka pa lang ngayon, tingnan mo pa rin. Tumingin ka pa rin sa magandang plano ng Diyos. Kung nagsisimula ka pa lang ngayon, tumingin ka pa rin sa magandang plano ng Diyos.
Amen? Amen. At kung may maliit ka pa rin sinisimulan, tumingin ka pa rin sa magandang plano ng Diyos. Say amen. Amen. Pwede ba natin palagpakan ng Panginoon? Kasi kung pagiging tayo tumingin dun sa magandang plano ng Diyos at nakatingin lang tayo sa mga bagay-bagay sa mundong ito, yun po ang magpapabagsak ng iyong pananampalataya. Yun ang magpapahina at magpapahiwalay sa iyo at ikaw mismo ang lalayo sa Diyos. Hello? Amen. Pero kung sa ating Panginoon ka nakatingin, ano man ang mangyari, lalo kang, kung kailan ka mahina, doon ka lumalakas. Kung kailan ka mahirap, doon ka mayaman. Ay, wala akong kausap. Kung kailan ka malungkot, doon ka sumasaya. Tama ba? Kasi mas nakikita mo yung pag-asa na nanggagaling sa ating Panginoon. Kaya in reality, God tells us in the things that are unseen, that are eternal. Yung mga bagay na hindi nakikita ay pangwalang hanggan. Kaya maraming humihinto sa paglilingkod sa Diyos, nawawala ng gana, or umaayaw, o siya mismo ang lumalayo sa Panginoon kasi nakapokus siya sa mga bagay na meron dito sa lupa. Sabi nga, matanggap man ng taong lahat ng bagay na meron siya, and the end of the day, di naman talaga siya magiging masaya doon. Tama ba? And then one day, iiwan lang naman niya lahat. Tama ba? And then wala man siya madadala. Pero God is good. Kailangan natin ng mga bagay na yan. Tama po ba? Tama po ba? Kailangan natin ng mga bagay na yan. Pero hindi po dyan yung buhay, nanggagaling ang buhay. Nanggagaling ang buhay sa ating Panginoon. Say amen. Amen. 2 Corinthians 4:16. Kaya't hindi na kami nasisiraan ng loob. Sabi sa katabi mo, salamat sa Diyos, hindi ka na nasisiraan ng loob. Salamat sa Diyos. Ilang marami pagka nasisiraan ng loob, humihina ang loob, nawawala ng loob. Hello? Kasi sabi ni Paul, kahit na humihina ang aming katawang lupa, patuloy namang pinalalakas ang aming espiritu araw-araw. Amen. Sunday na ngayon, dapat mas malakas ang spiritual na buhay mo. Amen. That is the first day of the week. Alam niyo ba itong unang araw ng isang linggo? Amen. Sunday. Amen. At yung Sunday, kaya unang araw, yun yung unang araw na hinihingi ng Diyos para sa atin. Amen. Amen. Yes. At dapat sa unang araw, nandoon ka na naghahandog ng iyong buhay. Hello? Amen. Nag-aalay ng mga papuri, nag-aalay ng pagsamba sa unang araw para for the 6 days. May kausap. Para sa loob ng 6 na araw, kasama mo ang tagumpay at pagpapala ng Diyos. May kausap po ba ako? Amen. Oh, hallelujah. Ano yung kahit tatatlo kayo dyan, gawin mo parang 1 milyon kayo. Amen. Kayo palang tatatlo, masaya-masaya na. Aapat. May tatatlo na nga, aapat na ng preference. May kausap? Amen. Okay. Pinasasaya ko lang po kayo, pero doon mapasaya. Doon, pasayahin mo sila. Bigyan niyo po sila ng kagalakan sa kanilang mga puso. Sa kanilang mataimtim na mga pakikinig. Amen? Amen. O seryoso lang makinig. Seryoso. Gawin lang natin gano'n ang usapan natin na usap tayo, kwentuhan tayo regarding sa kabutihan ng ating Panginoon. Kasabi ng 2 Corinthians 4:16, kaya't hindi kami nasisiraan ng loob kahit tumihila ang aming katawang lupa, patuloy namang pinalalakas ang aming espiritu araw-araw. Hindi maganda, araw-araw, lalo tayong lumalakas sa presensya ng ating Diyos. Ang bahagya at panandaliang kapigatiang dinaranas namin ngayon ay magbubunga ng kagalakang walang hanggan at walang katulad. Hindi po natin itong verse na ito para lagi ka lang sumaya araw-araw. Sasaya ka araw-araw. Bakit? Puno-puno ka ng pag-asa mula sa Diyos. Verse 18, basahin natin verse 18, kayo magbasa para mamulat ang iyong mga mata. Kaya, At paniwanin namin ay nakatuon sa mga bagay na di nakikita at hindi sa mga bagay na nakikita, sapagkat panalangin lang lamang ang mga bagay na nakikita. Ngunit walang hanggan ang mga bagay na di nakikita.
Lalo na ngayon, na malapit nang dumating ang ating Panginoon. Hindi nga natin alam kung kailan, pero malapit na. Mas malapit sa panahon mo ngayon. Amen? Na wala siyang petsa, walang araw. Hallelujah. Pero nakikita na natin yung mga palatandaan. Amen? Okay, kaya hindi na yan Kaya lalo kang nagagalak, lalo kang nasasabik sa presensya ng ating Diyos. Say amen. Yung kagalakan mo, nasa nakatingin, saan nakatuon ang yung paningin? Sa mga bagay na di nakikita, tulad ng ano yung mga bagay na di nakikita? Hindi hangin. Baka sabihin mo hangin, hahanginin ka doon. Ano yung mga bagay na di nakikita? Ha? Mga bagay na nasa langit. Ano yung mga bagay na di nakikita? Ay, wala talaga. Mga pangako ng Diyos. Ang salita ng ating Panginoon Diyos. Salita pero di mo nakikita yung meron mo usap? Hallelujah. Praise Jesus. Sapagkat may langit, nakikita mo langit, yung ating first layer ng langit. Pag tumingin ka sa labas. Di ba yung langit? Meron pang third heaven. Amen? Na hindi mo kayang makita. Hindi pa yung pinakalangit. Tama po ba? Amen. Higit pa dyan sa nakikita natin. Sapagkat panandalian lamang ang mga bagay na ngunit walang hanggan ang mga bagay na di nakikita ay yung makapiling natin ng Panginoon na walang hanggan. Amen? Humihina talaga yung aking boses. Hello? Narinig po ako? Hello? Sound, okay. Okay, more than just spiritual blessing, the Bible also mentioned that those who believe in Christ are counted as Abraham's seed, that we are blessed with the blessing of Abraham. Higit pa sa kaya mong isipin o hingin o gawin ang kayang gawin ng Panginoon. Na nakalaan ang mga pagpapala. Amen? Na binanggit ng ating Panginoon mula sa kanyang salita sa pamamagitan ni Kristo. Tayo ay lahat ng sumasampalataya kay Kristo raw, ibinibilang niyang mula sa binhi ni Abraham. Amen? And that we are blessed. Sa mga blessed with the blessing of Abraham. Oh, hallelujah. Hindi curse, hindi sumpa, hindi kapahamakan, hindi paghatol, kundi blessing. Amen? Glory to Jesus. And this identity also comes with a spiritual blessing that have a real practical benefits. Hallelujah. Na makikita mo po sa isang mananampalataya. Yung kanyang pagkakakilanlan bilang tagasunod ni Kristo, bilang mananampalataya, bilang tagalangit. Taga saan ka? Tagalangit. Kasi itong mundong ito, iiwan mo lang right? At meron ka talagang pupuntahan. Sabi mo sa kanila, taga saan ka? Dalawa yung lugar. May hell and may heaven, right? Sabi mo, ikaw yung tagalangit. Say amen? Okay. Kaya makikita mo mga benepisyong ito sa buhay mo. Makita mo, nagte-testimony ka na, nag-share ka na, nag-i-invite ka na, di ba? Nagba-Bible study ka, bukod sa nagpe-pray ka, nagbabasa ka ng Bible. Hello? Tama po ba? Amen. At yung blessing, nakikita ng kapitbahay mo para sa iyo. Yung hindi mo na, yung nakikita mo sa kapitbahay mo na blessing, hindi pa yon. Yung may nakikitang blessing sa kapitbahay mo para sa iyo, yun yung blessing. Dapat makita mo rin yun. Amen? Amen. Kaya makikita yung pagbabago, sabi mo pagbabago. Yo, kasi mamanifest yung pagbabago ng pagpapala ng ating Panginoon. Galatians 3:26,
dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus, tayong lahat ng mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Kailan ka naging anak ng Diyos? Kailan ka magiging anak ng Diyos? Sa pamamagitan ng iyong pananampalataya. Kanino? Kay Kristo Jesus. Si Kristo mismo ang inyong isuot na parang damit nang kayo na bautismohan sa inyong pakikipag-isa sa Kanya. O, kita mo yung katabi mo, bihis na bihis, o bihis ni Kristo yan. Amen? Alam niyo po yun yung bihis. Actually sila, Adam and Eve, mula sa original, sabi lang ng Bible, walang damit. Talaga nang wala naman damit, tama? Wala silang damit. Pero sila ay nabibihisa ng glory. Ng glory ng Panginoon. Say amen? Ng kaluwalhatian ng Diyos. Nakita nyo nung mabagsak sila sa kasalanan, anong nakita agad din dalawa? Di ba nagkahiyaan na sila? Kasi nakita nilang pareha sila'y mga hubad. At nagkahiyaan sila. Kaya pagparitan na wala ang kabihisan ni Kristo sa atin, pagharap mo sa Diyos, mahihiya ka. Di ba si Adan nahiya? Nagtago si Adan? Amen. Sabi ng Panginoon, bakit ka nagtatago? Dati hindi naman, di ba? Amen. May kausap? Amen. Dahil ang kabihisan na sinuot na parang damit ng kayo mabautismo sa inyong pagkikipag-isa sa Kanya. Wala nang pagkakaiba ang Hudyo at ang Griego, ang alipin at ang Malaya, ang lalaki at ang babae, kayong lahat ay iisa na dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Saan tayo nakipag-isa? Sa ating Panginoon. Say amen. Amen. Verse 29, kayong bumasa para magising yung katabi mo. Lakasan mo. At kung kayo'y kay Kristo, Maging mga anak ng Ay, hindi magigising yung katabi mo pag ganyan ang basa mo. Tulog yung katabi mo eh. Read again. At kung kayo'y kay Kristo, kayo'y mga anak ni Abraham at tagapagmana ng mga pangako ng Diyos. Ay, tapat mo sa tenga. Ikaw ay tagapagmana ng mga pangako ng Diyos. Tulog ka pa rin. Hello. Hallelujah. Palangpakan natin si Lord. Nakita natin ito ng kabutihan ng ating Panginoon. Hindi pakikipag-isa sa relihiyon, kundi pakikipag-isa mo sa ating Panginoong Jesucristo. At yung nakikipag-isa, kasama yon. Pag sinabi nakikipag-isa, kasama yon sa bahagi. Saka nakita nakikipag-isa, tapos hiwa-hiwalay tayo. May kausap? Kundi sila'y nagtitipon, nagsasama-sama. Tama? Amen. Dahil alam nila na sila'y tagapagmana ng mga pangako ng Diyos. Hallelujah. Kaya sa umagang ito, sabi mo sa katabi mo, humanda ka. Buksan mo ang puso mo. Buksan mo ang isip mo. Maraming ilalagay si Lord sa iyo. Pero pag sarado yan, kahit may ilagay si Lord, hindi ilalagay ni Lord. Kasi pag nilagyan ni Lord, pag sarado, ano mangyayari? Masasayang. Tatapon lang kasi sarado. Pero pag bukas yan, may kausap ako? Amen. Number 2, it is by Jesus' finished work that we have access. Sabi mo, access to Abraham blessing. Wow. Magkakaroon tayo ng access mula doon kung paano pinagpala si Abraham. Amen? Amen. Nabasa niya ba yung buhay ni Abraham? Kung paano siya pinagpala ng Diyos? Kung paano siya dinala ng Panginoon sa isang lugar na hindi niya alam kung anong pupuntahan niya, pero doon siya pinagpala ng Diyos. Na hindi siya pinabayaan, na hindi siya iniwan. Galatians 3:8. Bago pa ito mangyari ay pinahayag na ng kasulatan na pawawalang sala ng Diyos ang mga hintil sa pamamagitan ng pananampalataya. Ikaw yan, tayo yan, mga Gentile tayo. Tama? Hindi tayo bahagi sa mga piniling bansa. Hindi ka Israelita. Tama po? Tayo po ay mga Gentile. Pero salamat sa Diyos, amen?
Pinawawalang sala ng Diyos ang mga hintil sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang magandang balita, ito ay pinahayag na kay Abraham. Sa pamamagitan mo'y pagpapalain ng lahat ng bansa. Wala pa yung bagong kasunduan, meron ng magandang balita. Dumating na ang biyaya ng Diyos. Sa Genesis pa lang, yung biyaya at pabor ng Diyos. Say amen. Nakita natin nung magkasala si Adan at Eva, binihisan sila ng Panginoon, hindi galing gawa ng tao. Yung gawa ng tao, hindi tanggap ng Diyos. Gumawa sila ng dahon mula sa igos, sa puno dahon ng igos, pinangtakip nila ng kanilang katawan. Pero hindi tinanggap ng Diyos. Tama po? Kaya makikita natin, religion, nasa Genesis pa lang, nagkaroon na ng religion. Human effort. Kaya ang religion, hindi yan sa Diyos. Ang religion, yun mo sasabi, ang religion, gawa lang tao. Right? May kausap. But yung ginawa ng Panginoon, binihisan nila galing saan? Sa balat ng hayop. Kaya na kailangan pang may mamatay na hayop para gawing damit ng mag-asawa at yun ang ibinihis sa kanila. Say amen? Amen. Kaya nung sila pinalabas mula sa Garden of Eden, hallelujah, andun pa rin kasama nila ang biyaya ng ating Panginoon. Bagamat bumagsak na ang tao sa kasalanan. Tama po ba? Amen. Nakikita pa natin yung kagandahan ng ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Ipinahayag kay Abraham sa pamamagitan mo'y pagpapalain ng lahat ng bansa. Kaya naman pagpapalain ng mga sumasampalataya tulad ni Abraham na sumampalataya. Makinig kang mabuti. Kaya naman, sabi na nila, pagpapalain ang mga, sino pagpapalain? Yung mga sumasampalataya tulad ni Abraham na sumampalataya. Si Abraham po ay sumunod sa Diyos. Tama po ba? Si Abraham po ay nagpasakop sa Diyos. Tama po ba? Amen. Si Abraham po ay nakinig ng mga instruction ng Panginoon. Tama po ba? Amen. Hallelujah. Verse 10. Ang lahat na nagtitiwala, hallelujah, sa pagsunod sa kautusan ay nasa ilalim ng sumpa, sapagkat nasusulat, sumpain ang hindi sumusunod sa lahat na nakasulat sa aklat ng kautusan. O, yan po yun. Yung nasa ilalim ng kautusan, kaya walang nakaahon doon. At walang maliligtas doon. Kaya ginawa ng Panginoon, kinuha niya ito, hello, yung hindi natin magagawa, ginawa ng ating Panginoon. Amen? Yung hinihingi ng kautusan, ibinigay ng ating Panginoon. Amen? Kasi ang hinihingi ng kautusan, kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Tama po? Pero kinuha ni Kristo para sa atin at siya nahang sa puno. Kaya verse 11, malinaw na walang taong pinawawalang sala sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng kautusan sapagkat sinasabi ng kasulatan. Ang itinuturing ng Diyos na matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya ay mabubuhay. Sino ang itinuturing ng Diyos na matuwid? Sino po? Yung mga taong may pananampalataya sa ating Panginoon. Ang kautusan ay hindi nakabagay sa pananampalataya sapagkat sinasabi ng kasulatan, ang tumutupad sa lahat ng itinakda ng kautusan ay mabubuhay sa pamamagitan nito. Verse 13, kayo ang magbasa. Gisingin mo ulit katabi mo. Malinaw? Sino ang tumubos sa atin mula sa ilalim ng sumpa? Si Kristo. Hallelujah. Sumpa ng kahirapan, sumpa ng sakit at karamdaman, sumpa ng kamatayan. Tinubos tayo ng Panginoon. Oh, hallelujah. Amen. Ginawa ito ni Kristo. Sino gumawa? Tingnan niyo mabuti. Ginawa ito ni Kristo upang ang mga pagpapalang ipinangako ng Diyos kay Abraham
ay makamtan din ng mga hintil sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Grabe namang ano to. Grabe namang grace at kagandahang loob ng Panginoon sa atin. Hello? Ginawa ito ng ating Panginoon, kaya niya pala ginawa iyon para lahat ng mga pagpapalang ipinangako ng Diyos kay Abraham ay makamtan din ng mga hintil sa pamamagitan ni Jesus. At sa pamamagitan ng pananalig ay matanggap natin ang Espiritong ipinangako ng Diyos. Say amen. Amen. Oh, hallelujah. Hanggat bukas ang isip mo ngayon, habang bukas ang iyong puso ngayon sa salita ng Diyos, maraming inilalagay ang Diyos sa buhay mo. Kaya uuwi ka na punong-puno. Hello? Nakita natin yung kagandang loob ng ating Panginoon? Hallelujah. Number 3, we are heirs to the promise by faith. Tayo magiging tagapagmana sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya nga mayroon tinatawag na Testament. Old Testament and New Testament. Yung Old Testament ay mga pangako, but the New Testament ay ang mga kaganapan na, katuparan ng mga pangako ng Diyos. Can you say amen? Amen. Ibig sabihin, hallelujah, therefore now that only those who are faith are sons of Abraham, and the scripture foreseeing that God would justify the Gentiles by faith, preached the gospel to Abraham beforehand, saying, in you all the nation shall be blessed. So then those who are of faith are blessed with believing Abraham. Oh, hallelujah. Nakuha ba natin yon? Ng ating pananampalataya bilang mga salipi ni Abraham. Hallelujah. Galatians 3:6. Tulad na nangyari kay Abraham, sumampalataya si Abraham sa Diyos. Dahil dito, itinuring ng Diyos na matuwid. Amen. Amen. Hallelujah. Oh, hallelujah, Jesus. Kung gayon, maliwanag na mga nananalig sa Diyos ang mga tunay na anak ni Abraham. Bago pa ito nangyari ay pinahayag na ng kasulatan na pawawalang sala ng Diyos ang mga hentil sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang magandang balitang ito na ipinahayag kay Abraham sa pamamagitan mo'y pagpapalain ng lahat ng bansa. Oh, hallelujah. Amen. Laging inuulit ng Bible yung sumasampalataya. Amen. Say amen. Amen. Yung sumasampalataya. Maraming makadiyos pero walang pananampalataya sa Diyos. Maraming makarelihiyon pero walang pananampalataya sa Diyos. Hello. Sabi mo sa katabi mo, hindi ikaw yun. Dapat maintindihan natin yung ating relasyon sa Diyos. Meron ako isang maraming tao na nag-ubos ng maraming panahon sa ilalim ng relihiyon. At in the end of the day, iniwan ang reliyon, nagalit pa sa Diyos. Nagalit pa sa Diyos. Pero alam niyo po ba, kung ang ating Panginoong Jesus ang naghahari sa iyong puso, amen, ang Panginoong Jesus ang nag-uugnay sa iyo, amen, Amen. yun ang magdadala sa iyo ng biyaya sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen. May pagsubok, may mga mahirap na sitwasyon, may mga problema, may mga mga hamon ng ating buhay, pero ibinigay sa iyo ng Panginoon ang solusyon. Sabi mo, solution. Kaya sabi ni Jesus, sa mundong ito, di mawawala ng problema, kapigatian. Pero magalak kayo sapagkat pinagtagumpayan ko na ang mundong ito. Say amen? Kaya sabi ng Panginoon, tanggapin mo ang aking kapayapaan. Higit ito sa kapayapang ibinibigay ng sanlibutan. Amen? Only Jesus. Say amen. Amen.
Tanging kay Jesus lamang. Hallelujah. Kaya naman pagpapalain ng mga sumasampalataya tulad ni Abraham na sumampalataya. Hallelujah. Excited ako dyan. Excited ako dyan. Mukha ako lang. Sabi sa katabi mo, excited ka rin ba? Oh, hallelujah. And that is those who are the children of the flesh, that are not the children of God, but the children of the promise are counted as the seed. Okay? Tayo po ay hindi mga anak ng Diyos sa lamang, kundi anak tayo ng Panginoon sa Espiritu na. Amen? Sa spiritual na buhay natin. Say amen. Dahil mula doon sa pinangako ng Panginoon kay Abraham. Romans 9:8. Kayong bumasa. Kaya nga, hindi lahat ng anak ni Abraham ay binibilang na anak ng Diyos, kundi yung lamang mga ayon sa pangako ng Diyos. Tandaan mo. Sabi mo, tandaan mo. Dalawa ang anak ni Abraham. Sino isa? Si Ismael. Sino isa? Abraham. Si Isaac. May kausap? Amen. Yung si Isaac, anak sa pangako. Anak yun sa pananampalataya. Tama? Amen. Si Ismael, anak yun sa gawa ng mag-asawa. Sa kaparaanan nila. Tama? Amen. Pero iba si Isaac. Kaya sinabi rito na hindi lahat anak ni Abraham na ibibilang na anak ng Diyos, kundi yaon lamang sa pangako ng Diyos. Ibig sabihin po, yaon lamang na sumasampalataya. Kaya John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa buong sanlibutan. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino man sasampalataya. Maliwanag? Amen. Hindi mapapahama kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Oh, hallelujah. Kaya lagi may confess sa iyong buhay. Paggising mo sa umaga, I am the child of God. I am blessed. I am favored. Kino-confess mo ba yan? Amen. Kaya pag kino-confess mo yan, pag nasa gawain ka ng Panginoon, magmamanifest sa iyong buhay. Say amen. Hallelujah. Glory to Jesus. And this is the significance of being Abraham's seed, qualifies us to receive the inheritance of God promised to our father Abraham. An heir doesn't have to be perfect. Just as long as they are son or daughter, they can receive the inheritance. Oh, hallelujah. Ang kinikilala lang na binhi ni Abraham o anak ng pangako ay yung mga may pagsampalataya. Say amen. Alam niyo yung pananampalataya, yan ang gumagawa ng mabubuting gawa. May kausap. Di ba sabi kanina, yung katuwiran ni Kristo, pag nasa iyo, magiging likas sa iyo ang maging matuwid. Likas na sa iyo ang paggawa ng mabuti. Likas na sa iyo ang pagiging mabait. Ay wala akong kausap dito. Hindi ka magyayabang. Hello? Hindi ka magmamapuri. Kasi yung nature ng ating Panginoong Jesus ay taglay mo po. Kaya kung ngayon hindi ka na umiinom ng alak, hindi ka na nagyoyosi, hindi ka na nagsusugal, hindi ka na palamura, hindi ka na palasumpa sa iyong kapwa, hindi ka na naninira sa iyong kapwa, may kausap. Ibig sabihin, yung nature ng ating Panginoon, taglay mo ngayon. Yun ang bumago sa iyo. May kausap po. Amen. Kaya pag may pananampalataya ka sa ating Panginoong Jesus, mababago yung kalikasan mo. Mawawala yung kalikasan ni Adan at ang papalit yung kalikasan ni Kristo. Sabi yan sa Romans chapter 5 verse 18. Dahil sa ginawa ni Adan, lahat tayo naapektuhan ng kasalanan niya. Pero dahil sa ginawa naman ni Kristo, lahat tayo naapektuhan ng katuwiran niya. Ay, wala akong kausap. Glory to Jesus. Kaya makikita po yun.
Amen? Amen. Bilang tagapagmana ng ating Panginoon Diyos, bilang mga anak na lalaki, anak na babae, ay maaaring makatanggap ng mga pamana o pangako ng ating Panginoon. Isaiah 51 verse 1. Read it. Basahin natin. Basahin niyo po. Ang Sabi ni Yahweh, dinggin ninyo ako. Kayo na naghanap ng kaligtasan at naghingi ng tulong. Pagmasdan ninyo ang batong malaki ng inyong pinagmulan. Tingnan ninyo ang pinaghuhukayan ng bato ng inyong pinanggalingan. Alright, verse 2. Inyong, basahin niyo po. Inyong alalahanin ang ninuno ninyong si Abraham At ang asawa niya si Sarah, na sa lala ninyo'y nagluwal. Ang aking tawagin si Abraham, siya'y walang anak, ngunit ipinagpala ko at nagparami ng kanyang lahat. Palakpakan natin si Lord. Para magising lang po tayo. Sabi niya, alalahanin niyo ito. Sabi niya, alalahanin mo ito, tandaan mo ito. Alalahanin mo yung lolo Abraham mo. Kaya dapat nagbabasa ka ng history ng mga ancestor natin. Hello? From kay Noah, kay, nakita natin? Yung ating mga ninuno. Kay Abraham. Kung paano pinagpala si Abraham at yung asawa niya na nagluwal. Ibig sabihin nagluwal, na nagsilang kay Nino. Kay Isaac nang tawagin si Abraham, siya'y walang anak. Listen to this. Nung tawagin si Abraham ng Diyos, walang anak. Tama po? Amen. Nung tawagin ka ng Diyos, yun ang maganda. Kung wala ka, praise the Lord. Nung tawagin ng Diyos si Abraham, walang anak, ngunit, sabi mo sa katabi mo, pagpapalain ka ng Diyos. Lakas mo, pagpapalain ka ng Diyos. May kapangyarihan yung salita. Kaya huwag mo padaplisin sa Kanya, itapat mo sa Kanyang muka. Sabihin mo, pagpapalain ka ng Diyos. Makipag-participate po tayo sa Holy Spirit. Makipag-cooperate po tayo. Amen? Kasi may ginagawa ang Diyos eh. Sabi naman natin, may gawin ka na ba? Ilan ang gagawin mo, hindi pa magawa? Hello? Kasi pag nag-release ka ng word, the word of blessing, yun ako, parang ayaw mong pagpalain yung katabi mo. Sinusumpa ka ng Diyos. Parang yun ang gusto mong sabihin. Sige, sabihin mo nga, parang mas malakas mo sasabihin nyo. Isinusumpa ka ng Diyos o pagpapalain ka ng Diyos. Hallelujah. Woo! Ngunit pinagpala ko siya, pinarami ang kanyang lahi. Imposible, pero naging posible sa Diyos. Bakit? Kasi may pananampalataya. Marunong makipag-cooperate and participate si Abraham sa tinig ng Diyos. Pag sinabi ng Diyos, lakad si Abraham. Say amen. May instruction si Lord, sunod si Abraham. Say amen? Amen. Di ba? Amen. Oh, Abraham, yung anak mo, dali mo sa Mount Moriah. Ihandog mo yan sa akin. Yes, Lord. Kinuha ba ng Diyos? Hindi. Pero pinatunayan ng pananampalataya ni Abraham. Kasi pagkat alam ni Abraham, nabubuhayin muli ng Diyos si Isaac. At yun nga nangyari. Nag-multiply si Isaac. Ay wala akong kausap. Nangyari ba yung pangako na pinarami ng Diyos? Ang ginawa niya kay Isaac, itinanim na walang alinlangan. Kaya kabilang ka sa pangako. Amen? Amen. Hindi ka kabilang kay Ismael. Kabilang ka kay Isaac. Baka yung katabi mo, ang isip niya na kay Ismael. Sabi mo, kapatid, hindi ka kabilang kay Ismael. Kabilang ka kay Isaac. What is the blessing of Abraham? Number 4. What is the blessing of Abraham? Are you ready to receive that blessing? Handa ka na ba na isalin ito, mga pagpapalang ito? Lord, I'm ready.
Okay, this is the promise that God made to Abraham. Okay, kaya sinulat ko na lahat niya para bukod sa nagsasalita pa ako, binabasa niyo pa. Amen. Kaya titingin kayo dito. Okay. Hello? Amen. Number 1, I will make you great nation. Wow, hallelujah. May kausap ba dito ang Panginoon? Amen. Ano sabi ng Panginoon? I will make you great nation. Gagawin kitang dakilang bansa. I will bless you Amen. and make your name great. Amen. Gagawin niyang dakila ang iyong pangalan. Gagawa ng kasaysayan ang iyong pangalan. Makikilala ka. Tama ba, Joseph? MJ? Renan? Ready ka na ba na iyong pangalan ay gawing dakila ng Panginoon? And make your name great. Yes. I will make you a great nation. I will bless you. Binubuhusan na ng pagpapala ng Diyos. Sarado ka pa rin yata. Receive that blessing. Amen? And you shall be a blessing. Amen. Kaya ka pala pagpapalain ng Diyos para maging pagpapala ka sa marami. Amen. Hindi pag pinagpala ka, babalikan mo yung mga nang-api sa'yo. Kundi para maging blessing ka sa marami. Say amen? Iba, kaya lang gusto umaseso o mga tiyaba, may gusto lang patunayan Tama? Na may pahiya, di ba? Na mali sila. Lo, wala kayong dapat patunayan. May pinatunayan na ang Diyos para sa iyo. Amen. At ang gusto ng Panginoon, mangyari sa buhay mo itong mga pangakong ito ng Diyos. Kaya mga taong nagtagumpay dahil sa kanilang may gustong patunayan, yan yung mga taong malungkot, mapanghamak ng kapwa. Hello? Pero yung mga taong pinagpala ng Diyos, ikaw ay magiging daan ng pagpapala. And I will bless those who bless you. At ang sino mang magpapala sa iyo, pagpapalain ko. Glory to Jesus. Dala-dala mo yung anointing ng Panginoon. The Spirit of the Lord is upon you. The blessing of the Lord is upon you. Hallelujah. Oh, hallelujah. Lord, I receive that all blessing. And I will curse him who curses you. Yun, no? Sino man daw susumpa sa iyo, ay susumpain ng Diyos. Kaya pag sinusumpa ka, huwag mo silang sumpain. Huwag mo silang sumpain. Mag-release ka ng blessing. At kung hindi ka nila blessing, babounce sa iyo, babalik sa iyo. Pero ang Diyos, the God of justice. Amen? Tapos niya, ako bahala doon. Kung sinusumpa ka, inahamak, ako bahala doon. Amen? I will curse him who curse you. And you all the families of the earth, and in you all the families of the earth shall be blessed. Ikaw at ang iyong pamilya ay pagpapalain. Amen. Diba sa Psalms 112 verse 1 to 2? Hallelujah. Okay. I read again. Psalms, awit. Awit 112 verse 1 and 2. Great promises ng Panginoon. Purihin ang Panginoon. Mapalad ang tao na natatakot sa Panginoon, na lubos na nagagalak sa kanyang mga utos. Sino rin mga pinagpala? Yung mga taong may paggalang, may pagpaparangal sa ating Diyos. Amen? Amen. May paggalang at pagpaparangal sa ating Diyos. Na lubos na nagagalak sa kanyang salita. Pag sinabing nagagalak, hindi yan inaantok, hindi yan walang gana, kundi kagalakan niya ang salita ng Diyos. Amen.
Kagalakan yan. Kasi pag hindi niya kagalakan, mo kahit may nagsasalita, nagre-release ang word ng Panginoon, ganyan. Misa naman na ganyan. 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 May kausap? Amen. Ang kanyang mga binhi, read the promises, the promise ng Panginoon. Ang kanyang mga binhi, ang kanyang mga lipi, ang kanyang buong sambahayan ay magiging makapangyarihan sa lupa. Ang saling lahi ng matuwid ay magiging mapalad. Amen. Magiging mapalad. Sa nagsisimula pa lang, pamilya. Amen. Umpisahan mo na lumakad ng may pananampalataya. Lumakad ng may takot. Lumakad ng may kagalakan sa salita ng Diyos. Amen. At tumanda ka dahil may magandang gagawin ng Diyos sa pamilya mo. Amen. Alala ko po, buntis si Pastora, tapos mga anak namin. Ito mga anak namin, basta may gawain ng Diyos, ipinanganak lahat yan sa ilalim ng gawain ng Diyos. May retreat pa yan, kada retreat, 3 days, fasting, buntis si Pastora. Alam yung tatlo nito eh. Wala silang alam pa eh, kasi maliliit pa yan eh. Pero nagsimula sa mag-asawa. Kasi ang magpapasya, yung mag-asawa. Si Abraham at si Sarah nagpasya. Tama ba? Amen. Nagpasya silang gawin at sundin ang kalooban ng Diyos. Amen. Nagpasya silang magpasakop sa Diyos. Amen. Amen. Nagpasya silang sumampalataya at lakaran ang kalooban ng Diyos. History making. Gumawa ng history si Abraham. Na pinatunayan ng Diyos na hindi binigo ng Diyos si Abraham. Pag binabasa natin Old Testament, binabalikan natin yung mga history ng mga taong sinamahan ng Diyos. Dalawang klase eh. Yung kinalulugdan ng Diyos at hindi kinalulugdan ng Diyos. Amen? Kaya binibigyan tayo ni Lord ng mga tip. Binibigyan tayo ni Lord ng mga sikreto. Kaya nga yung secret of heaven, nire-reveal sa atin. Ito ang sikreto. Amen. Sabi mo sa akin, ito yung sikreto. Ibulong mo, sabi mo sa kanyang mukha, iparinig mo sa kanya, pinagpala ang tao na may takot sa Diyos. At nagiging kagalakan ang kanyang mga salita. Oh, hallelujah. Ito lang pala. Tapos pagdating ng verse 2, pagdating ng verse 3, nasa kanyang bahay ang mga kayamanan at kariwasaan, ang kanyang katuwiran ay mananatili magpakailanman. Wala ko kausap dito. Lord, tinatanggap ko lahat ng mga pagpapalang yan. Amen! Hallelujah! Amen. Amen. O kung nag-aaral ka pa lang, binata ka, estudyante ka pa lang, simulan mo na. Amen. Lumakad ng may takot at paggalang sa Diyos. Amen. At maging kagalakan ang kanyang salita, gaya ni David. Amen. Si David. Alam niyo ba si David, hindi naman tinuruan ng tatay niya. Kasi hindi naman favorite ng tatay niya. Tama? Hindi favorite. Dumating na yung prophet, hindi nga in-invite eh. Pero wala silang kaalam-alam na si David ay isang bata ay nagpasya na magkaroon ng mahalin niya ang Diyos. Na magkaroon siya ng takot sa Diyos. Bigyan niya ng kagalakan ng puso ng Diyos. Kaya wala rin kaalam-alam ang pamilya niya na yung pala sa pamilya niya may sisilang na isang hari. Sino kaya dito ang susunod? Walang kaalam-alam ang pamilya mo kasi nagpasya ka. May pagpapasya ka. Tama? Si David, nagpasya siyang mag-isa. Sabi ng propeta, aba, wala ka na ba ikang anak? Wala rito yung pinili ng Diyos eh. Sabi niya, hindi matatapos to. Sukul na si Jesse. Sabi niya, meron pa. Sa totoo lang, meron pa. Meron ako isang anak doon, sa bukid. Nagpapastol ko ng mga tupa. Kasi doon siya nararapat. Pero wala silang alam, ito palang David ay laging nagbibigay karangalan sa Diyos.
Wala silang alam. Yung palang David na yun, nasa malayo, nasa bukiran. Yung pala yung pinili para maging hari, ay wala akong kausap. Kaya huwag mamalitin sarili mo. Magpasya ka lang. Magdesisyon ka lang. Eh ano kung rejected ka? Eh ano kung di ka tanggap? Eh ano kung di ka mahal ng iba? Eh ano kung ano? Mahal na mahal ko naman ang Panginoon. Eh yung Panginoon minamahal ko kailanman. Hindi ako iiwan. May kausap. Ikaw ang pinakausap ng Diyos, kapatid. Ikaw yan. May magandang pangako ang Diyos sa iyo. Mag-overtime tayo. Masarap makinig na salita ng Diyos. And you, all the families of the earth shall be blessed. Blessed shall be blessed. Sa sinapupunan ng bawat isa sa atin, nandun pa lang, pinagpala na ng Diyos. Wala pa si Ismael, wala pa si Isaac. Nung sumunod si Abraham, nakadeposito na lahat ng pagpapala. Kaya akala lang natin kasi kung minsan pag hindi natin naiintindihan, ito maunawaan mo. Mula nung pinasimulan mo na magpasya, na sumunod sa Diyos, maglingkod, hindi iyang kinalimutan ng Diyos. Ikaw nakalimutan mo na. Kailan ka nagpasya na tinanggap si Jesus? May makapagsasabi ng oras at petsa, araw? Kailan ka nagpasya? Di ba? Di mo na alam? Pero alam mo ba na ang Panginoon hindi yun nakalimutan? Ay, wala akong kausap dito. Ay, ibig sabihin ng blessed is barak. In Hebrew word, barak. Sabi mo, barak. B-A-R-A-C-K, barak. Hindi Obama. Barak. In Hebrew, which means to endure with power for success. With power for success. Ability to success. Produce to success. Power, dunamis. That's the word dunamis, right? Amen? Power. Prosperity. Longevity. Oh, hallelujah. Wala akong kausap. Beside all the blessing listed here, there is more. More. Higit pa yan. Nakalista yan. Konti pa lang yan. Iilang bagay pa lang yan ay pinangako ng Diyos. Pero marami pa. Amen? Thousands of promises of God ay sinulat ng Diyos. Sa New Testament pa lang, 1,057 promises ng Panginoon. Wala pa yung Old Testament. Ay wala akong kausap dito. And for indeed, He does not give aid to angel, but He does give aid to the seed of Abraham. Listen to this. Hindi ito ibinigay ng Diyos sa mga anghel. Amen. Kundi ibinigay niya doon sa binhi ni Abraham. Sino ang binhi ni Abraham? Alanganin ka, di ba? Di ka makasagot. Sino ang binhi ni Abraham? Yung tumataas ang kamay, may pananampalataya. Ayan. At sinasabi mo, say amen. Oh, glory to God. Hebrew 2:16. Di ba? Hebrew 2:16 yan. Hindi ang mga anghel ang kanyang tinutulungan. Sa halip ay ang mga anak ni Abraham. Woo! Sarap, Lord. Kaya kung nag-iisa ka na lang, pakiramdam mo, nag-iisa ka na lang, pakiramdam mo, iniwan ka na ng lahat, pakiramdam mo, tinakwil ka na ng lahat, magbigay ka pa rin ng papuri sa Diyos na iyong minamahal sapagkat siya ang kasama mo na hindi ka iiwan. Sapat na siya. Ano kung iiwan ako ng lahat? Ano kung di ako tanggapin ng lahat? Right? Masaya ka pa rin maglilingkod. Ikaw lang at ang Diyos ay sapat na. May kausap? Amen. Tama ba? Amen. We see in Luke 13 when our Lord Jesus healed a woman who had a spirit infirmity in 18 years. May isang babae na pinahirapan ng diablo for 18 years. When the rulers of the synagogue reacted in dignity against this saying, na mayroong isang babae doon na pinahirapan ni Satanas for 18 years at pinagaling ng ating Panginoon, then yung mga religious people ay sinasawata si Jesus. Bakit daw ginagawa yon sa araw ng pamamahinga? There are 6 days on which men ought to work. Therefore come
and be healed on them, and not on Sabbath day. And Lord Jesus answered or replied, so ought not this woman, being a daughter of Abraham, be loosed from these bands. Sabi ng Panginoon, wala bang karapatan ng babaeng ito na makalaya sa gapos ng kahirapan, sa gapos ng sumpa, bakutot for 18 years, baluktot for 18 years, pero pinalaya ng Panginoon. At ang babae nakalakad ng tuwid, nakatayo. Hello? Di ba siya'y anak ni Abraham? Para makawala sa taling ito. Hallelujah. Praise the Lord. Kay mga taong malayang sumasamba, sumasayaw, umaawit, nagpupuri, naglilingkod sa Diyos, hindi ka na bakutot, hindi ka na nakataling, hindi ka na alipin. Ikaw ay malaya! Amen. Alam mo yung parang inano ka ni Satanas? Yung gesture ng babaeng ito, for 18 years. Kaya lahat ng anak ni Abraham ay ginapos sa Satanas sa loob ng 18 taon. Hindi ba dapat siya ikalagaan kahit sa araw ng pamamahinga? Yes! Amen? Amen. Sabi mo sa Panginoon, I am free. I am free. Malaya ka na. Another example, when Jesus met Zacchaeus. You know Zacchaeus? Amen. He looked up and saw him and said to him, Zacchaeus, make his haste and come down today. I must stay at your home. Imagine niyo po, kung nilulook down ka ng iba, si Jesus nilulook up ka. Woo! Ibang tingin niyo sa iyo. Hindi na daw ka na ba yan, no? Pero si Jesus, hindi na nakatap. Sabi sa kayo, bumaba ka dyan. Kailangan ko yung daanan. Woo! Hallelujah! 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 Di ba, pagtapat niya sa lugar na yon, tumingala siya kay Zacchaeus at sinabi, Zacchaeus, bumaba ka agad sapagat kailangan kong tumuloy ngayon sa bahay mo. Hallelujah. Sino rito guys, mong patuloy ng Panginoon? Sabi niya, nakita ka ngayong umaga, nakita ka ng Panginoon, look up ka, kailangan kong tumuloy sa bahay mo. Hallelujah. To bring salvation is grace and give and righteousness into Zacchaeus' life and house. Then Zacchaeus stood and said to the Lord, look, Lord, I give half of my good to the poor, and if I haven't taken anything from anyone, by false accusation, I restored fourfold. And Jesus said to him, today, say mo, today, dahil nagpasya ka, today, now, hallelujah, itong oras na ito, hallelujah. Today salvation has come to this house. Amen. Pag sinabi salvation, blessing and favor. Woo! Darating sa buhay mo, darating sa bahay mo. Today! Dahil inuna mo ang Panginoon, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added. Receive it. Amen. Glory, glory to Jesus. Salvation has come to this house because He also is a son of Abraham. Amen? Hallelujah. Bakit? Nagpasya siya. Nagpasya siya sumunod. Nagbago siya ng isip. Ipamimigay ko na, Panginoon, yung mga nakulimbat ko sa mga mahihirap. At kung may nadaya ako, 4 times ko ibabalik. Say amen? Amen. Glory to God. Nagkaroon ng pagbabago. Yung po yung nagpasya. Amen? Amen. Nandiyan pa ba kayo? Amen. Buhay pa yung katabi mo? Amen. Palakpakan mo si Lord at buhay pa ang katabi mo. The number 5, the special blessing of renewal of youth for the seeds of blessing. Blessing. Woo! May special blessing pa pala. Malapit na tayo magtapos, di ba? May special blessing po. May special blessing si Lord sa iyo. Maganda rito. Renewal of youth for the seed of Abraham. Okay, for this is the manner in former times the holy women whose trusted in God also adorned themselves, being submissive to their own husband, as Sarah obeyed Abraham, calling him Lord, whose daughters you are if you do good and not afraid with any terror. Sino ito? Si Sarah. Gusto mo raw maging maganda, maging mukhang bata, maging press? Hello, meron ba ako kasap dyan?
1 Peter 3:5, yan ang pagpapagandang ginawa noong unang panahon ng mga babaeng banal na umasa sa Diyos. O, pag umaasa ka sa Diyos, yung buhay mo talagang gaganda. Amen. Pwede ba sabihin, ang buhay kay Kristo, ang buhay ko kay Kristo ay paganda ng paganda. Ilakas mo, ang buhay ko kay Kristo ay paganda ng paganda. Kristo ay paganda ng paganda. Pabuti ng pabuti. Puti ng paputi. Pabanal ng pabanal. Ng pabanal. Patino ng patino. Patino ng patino. Para sa kaluwalhatian ni Kristo. Palagpakan mo si Lord. Tulad ni Sarah, sinunod niya ang tinawag na Panginoon ng asawa niyang si Abraham. Ganon siya nagpasakop sa asawa niya. Tinuro ni Johnny ng Wednesday, di ba? Ganda. Sa mga asawang babae. Ito ang sikreto. Submissive to your husband. Amen. Kayo rin ang mapapabilang sa kanyang mga anak kung matuwid ang inyong mga gawa at kung wala kayong anumang kinatatakutan. Amen. Sarah was the only woman ever recorded in the Bible have ever youth renewed. Imagine niyo po, 100 years na to. Si Sarah magwa 100 years na. Ano nangyari? Puro telenovela yata alam yung story at saka Korean novela. Ano mangyari? 100 years na si Sarah, may magandang nangyari. Nanganak. Naging bata ba yung overs, ang tawag doon, yung kanyang sinapupunan? Naging bata uli. Naging sariwa uli. Para mag-produce. At dumating si Isaac. Amen? Amen. Kaya kung sasabihin, huli na ang lahat. Walang huli. Hello? Si Sarah, parang tapos na, di ba? Pero, nanganak pa siya, mag-100 taon na. Some believe it was spiritual renewal. However, the spiritual renewal could also be seen physically, as the Bible tells us, that the two kings, their eyes on her, even in her old age. Hallelujah. Sa kasaysayan ng Biblia, tanging si Sarah lamang, nag-iisang babae. Hindi na naulit yun at hindi na mauulit yun. Ibang paraan naman ni Lord. Tama ba? Amen. Mga pangarap mo na hallelujah, o mga prayer mo, hallelujah, wala yung posible sa Diyos. Kung pwedeng ipanganak ng Diyos sa puso. May kausap. Simulan mo lang magpasya. Sumunod sa ating Panginoon. Amen? Amen. So, glory to Jesus Christ. Say hallelujah. Praise. Bible tells us that since we are in Christ, are you in Christ? Amen. Are we in Christ? Amen. Pag tayo na kay Kristo at na si Kristo'y nasa atin bilang Panginoon, bilang tagapagligtas natin, hari na ating buhay, kumpleto ka na. Di ba yung kinanta kanina, nagiging kumpleto tayo kay Kristo. Say amen? Amen. We are Abraham's seed and heirs according to the promise. And this means that through Jesus Christ, the finished work for us, we get to receive every blessing that God has promised Abraham. Bakit daw natin matatanggap ang mga pangako ng Diyos mula kay Abraham? Dahil sa tinapos na gawa ni Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. Pwede ba tayo tumayo? And that include all the blessing in Deuteronomy chapter 28. Hallelujah. Binanggit natin kanina yung mga pagpapala ng Panginoon. Blessed shall you be in the city. Kahit saan ka raw makarating, pagpapalain ka. Kung saan nakatayo yung mga paa mo, kaya kang pagpalain ng Diyos. Diyan. Close your eyes and open your heart to the Lord. Close your eyes. Habang binabasa ko in Deuteronomy chapter 28, na sinabi ng ating Panginoon, blessed shall you be in the city, blessed shall you be in the country. This means seeing success wherever you go. Blessed shall be the fruit of your body, the produce of your ground,
and the increase of your herds, the increase of your cattle and offspring, your flocks. This means experiencing abundant provisions in your family life. Habang nilalakaran mo yung principle, laws, and the Word of God, lalakad ka sa kanyang mga pagpapala. And this experience abundant provision, you and your family. The Lord will open to you His good treasure. Oh, hallelujah. Kayang buksan ng Diyos ang kalangitan para ibuhos sa iyo masagalang kayamanan buhat sa langit. And to bless all the work of your hand. Pagpapalain ng Diyos lahat ng gawa ng iyong mga kamay. Amen? Pwede ba itaas ang iyong kamay sa Panginoon? I-present mo sa Lord yung iyong kamay. Yung mga kamay na yan, kayang pagpalain ng Diyos. You shall lend to many nations, but you shall not borrow. Yung mga kamay na yan ang magpapautang, hindi yan ang mangungutang. Ang mga kamay na yan ang magbibigay, magpapala para sa iba. Being blessed with more than enough to be a blessing to others. Magiging daluyan ng pagpapala ang buhay mo. Hallelujah. So beloved, brothers and sisters, if you are facing a challenge at work, your home, your personal, or your finances,